Alam kong marami ng vlogs about Sagada. Where to go, what to do, where to eat, and where to stay. So, in this vlog, we will talk about something else, which is some of the most common questions that you may have if you are planning to travel via four wheels. Accessible ba siya? Kamusta ang visibility? Ano ang road condition? Delikado ba? I will try to answer these common questions based on our experience, habang pinapakita sa inyo yung ruta na dinaanan namin. Galing kami ng Antipolo at dumiretso ng Atok, Benguet for our first day. Second day, Atok to Sagada and nagstay kami doon until day 4. Day 4 naman, nag-side trip kami sa Banawe and natulog sa Solano. Day 5, pumunta kami sa Strawberry Farm around Santa Fe, dumaan sa Malico, and umuwi na sa Antipolo. First question, delikado ba yung daan? Yung kalsada mismo, majority is paved or sementado. Do not expect na merong barrier all throughout the stretch. Siguro meron lang barriers dun sa mga pinakadelikado talaga na curves or daanan. Wala din masyadong markers pero pwede ka naman tumingin sa online maps kung gusto mo makita yung curves or twist nung kalsada. Wala ding pintura or road lane markings sa majority nung kalsada. Next question, may mga rough roads ba? As mentioned, majority ay sementado. Pero meron kaming mga nadaanan na rough roads or may ongoing constructions. Pinakamahaba is about 200 meters. Nung biyahe namin, merong part on the way sa Bauco na sinking yung road. Ongoing backfill operations yung government that time. Muntika na talaga kaming hindi tumuloy. But what I did is I coordinated with the Mountain Province DRRM office. I monitored their FB post dahil dun sila nag-update ng road conditions. I also called their office to confirm if passable ba yung kalsada. It also helped asking the locals or yung mga tour operators na nakasabay namin sa Atok kasi updated sila sa lagay ng ruta. Ito pala yung FB page ng DRRM office. Next question, kaya ba ng sasakyan namin? Depende sa sasakyan at kung ilan kayo. May mga napanood akong vlogs na kahit yung compact cars ay naiakyat nila ng Sagada. But always make sure to follow your car's capacity pagdating sa number of passengers and baggage allowance. Kapag 7-seater lang, do not go above that. Also, please be mindful of your baggage allowance. Nakakadagdag din kasi ito ng bigat. Yung Halsema Highway ay bundok. Maraming paahon, paakyat, twisties at syempre yung mga pababa or pabulusok. At dahil nga may mga paahon at pabulusok, make sure to be mindful kung kailan mag-shift sa low gear at hindi magbababad sa preno. Also, make sure that your vehicle is on top condition. Sa mga drivers, blow bagets is the key. Check your brakes and tires. So yes, kaya ng sasakyan. Compact, subcompact, vans, MPVs at lalo na yung mga SUVs. But again, be mindful of your vehicle's capacity based on passenger count and baggage allowance. Another question, how is the visibility? Foggy ba? Dahil November kami bumiyahe, marami kaming naabutan na fog. As in mas mababa or ka-level na namin yung ulap. Sa Atok area, Bauco, Bugyas at ang pinakamalala yung sa Mount Olis. Dun sa may Mount Olis, talagang tumabi kami sa safe spot. Tapos nung may nakita kaming truck, sabi ko sa asawa ko convoy siya para at least masundan namin yung turns ng truck. Pero napahinto pa rin talaga kami kasi nga mga about 10 meters, hindi na namin siya makita. Siguro mga 45 minutes kami nag-stop sa Mount Olis bago kami tumuloy sa biyahe. So yes, visibility can be a challenge. Best to make sure to plan yung timing ng biyahe nyo and mag-stop kayo sa safe na lugar if at risk. Next question, meron ba mga madadaanan na gas stations, toilets, and convenience stores? Meron kayong mga madadaanan na malalaking town like Atok and Bugyas. May mga gas stations doon pero yung mga local gas stations lang. Kami, nagpa-full tank na kami sa Baguio. Sa Sagada naman, merong available na petrol. For your CR breaks, merong mga madadaanan na pay toilets. Pero kung wala,
Pwede naman siguro kayong makiusap kung sakaling may makita kayong mga kainan on the way. Sa convenience stores, siguro sa mga palengke ng mga malalaking town, otherwise, tindahan or sari-sari store. Another question is what is the best time to visit? Choose the dry season. Kami, pinili namin ang November kasi mas malamig talaga and gusto rin namin na kulay green yung terraces. Kumbaga, hindi siya harvest season. Okay yung punta namin kasi nagsi-single digit sa Mount Data sa Bauco, tapos araw-araw kaming nakakita ng sea of clouds sa Atok and even sa Sagada. Ang ganda nga ng mga napili namin na accommodation kasi pagising namin, lalabas lang kami sa veranda and sasalubong na sa amin yung sea of clouds. And last question, advisable ba sa senior at sa bata yung Sagada? Well, Sagada is a walking town. May mga inclination talaga yung mga kalsada doon. Kung may kasama kayong mga bata or seniors, best to plan your itinerary to consider yung endurance nila. To see the hanging coffins, meron yung trail na pahagdanan at matataas yung hakbang. Pwede nyo itanong sa tour guide nyo kung i-advise ba nila sa mga kasama nyong seniors or bata yung trail. Pero kung hindi naman kayo mag-trek, the town itself is so beautiful at ang babait ng mga locals. So for sure, ma-enjoy din nila. Pili na lang siguro kayo ng accommodation katulad nung sa amin na hindi na kailangan mag-trek to witness the sea of clouds. One last thing, do not forget to enjoy. Ako, medyo kinabahan talaga ako sa biyahe. Pero sobrang sulit naman yung destination. And yes, this is something na babalik-balikan namin. So ano, let's go na?